Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang Navigating Through the Unknown. Prepare now for the prepared place. Ulitin ko. Prepare now for the prepared place. So 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 37 medyo mahaba tong verse na ito, pero dito sinasabi dito pinapakita si David. Sa mga hindi nakakaalam, si David yung lumaban sa higante, no? Siya yung lumaban sa higante na kay Goliath. And sinasabi dito na parang bakit si David na nagpapastol lang ng tupa, si David na buong buhay niya ay tagapastol lang siya ng tupa. Bakit siya yung bakit siya yung dapat na bakit siya pa yung makakatalo doon sa higanteng iyon? So yun nga, sinasabi nga dito na sa pagpapastol niya ng tupa, throughout doon, talagang yung pala ay paghuhubog na sa kanya ng Panginoon para maging isang hari, para maging isang warrior. So sa unang teaching po na tayo, God prepares in training ground. So yun ang sinasabi ko, talagang ang Diyos, plinano niya na una pa lang si David na maging hari. Kaya yun na talagang bilang si David bilang tagapastol ng tupa, tagaamo ng tupa, ay plinano na yun ng Panginoon. Talagang dun siya inilagay para magkaroon siya ng ugali or traits ng pagiging hari, para maging able siya na makapag-lead ng mga tao. So yun sa buhay, talagang sa buhay, kung nasaan ka man ngayon, kung saan ka man inilalagay ng Panginoon ngayon, yan yung kumbaga, yan yung training place mo. Diyan ka sinasanay ng Panginoon, diyan ka hinuhubog ng Panginoon. So kunyari nasa school ka, syempre mag-aral ka ngayon kasi gusto ng Panginoon na maging pulis ka. Nag-aaral ka ngayon kasi in the future gusto ng Panginoon na maging doktor ka, engineer, negosyante. So ganun yung sinasabi dito na prepare ng Panginoon yung lugar na huhubog sa atin. So sa ikalawang teaching, ang sabi, God gives breakthrough. So God, pag sinabing breakthrough is ito yung arena eh. So kagaya nung nangyari kay David, kinalaban niya yung higante. So plinano ng Panginoon na magkaroon ng turning point sa buhay niya, na nagpapastol lang siya, pero pagdating ng gantong araw, lalabanan niya yung higante. Ganon. So sa buhay natin, may mga higante talaga. So kumbaga may mga pagsubok talaga, and yung mga pagsubok na yun, Panginoon na nagbibigay na yun. Sabihin natin yung mga problema na iyon, ang Lord ang nagbibigay sa atin na iyon. Mga pagsubok na rin sa buhay, ang Panginoon ay hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa atin yun. Kasi nga sinanay niya, kasi nga unang-una pa lang doon niya talaga tayo sinanay. Kumbaga unang-una pa lang doon gusto niya na harapin natin iyon. So kumbaga, dahil nga ngayon kunyari, noon sinasanay ka na maging matatag, noon sinasanay ka na humaba yung pasensya mo, tapos ayun, pagdating pala ng panahon, may darating sa'yo na tusubukin yung lakas mo, na susubukin yung pasensya mo. Yun, so God gives a breakthrough. So si God ang nagbibigay kung saan natin kung ano yung nakatalaga sa atin na pagsubok, ganun. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, God turns to a shepherd into a king in the battlefield. So katulad ni David, yun na nga, taga-pastol lang siya, taga-amo lang siya ng tupa, pero ginawa niyang hari ito sa laban. Ginawa niyang hari ng mga Israelita si David, kahit na
nanggaling siya dun sa tagapastol ng tupa. So yun nga sa buhay, talagang kung ikaw ganyan ka lang, so kumbaga for example na lang, kung ikaw nag-aaral ka ngayon, kung ikaw mahirap ka ngayon, kung ikaw nahihirapan ka sa financial, sa mga baon-baon na yan, so kumbaga so pagdating ng panahon, gagawin kang hari ng Panginoon. Ilalagay ka ng Diyos doon sa marangyang buhay. Kumbaga hindi lang doon at hindi lang diyan natatapos yung buhay mo. Nakagaya ni David na hindi lang siya hanggang doon lang sa pagpapastol ng tupa, hindi lang siya hanggang doon lang sa tagapagpapaamo ng tupa, na yung ginawa siyang hari, ginawa siyang leader ng mga tao. So ayun, sa application, punta tayo unang-una rito, sabi rito, paano nga ba natin dito may apply sa ating mga buhay? Sabi, prepare where you are now. So maghanda ka kung nasaan ka man ngayon. So kunwari, nasa trabaho ka or meron kang kinakaharap na pagsubok or kinakaharap na problema, so yan yung lugar mo, yan yung lugar mo para maghanda. Yan yung lugar mo, diyan ka hinuhubog ng Panginoon. So sa mga problema mong kinakaharap, kumbaga sabihin natin na diyan ka hinuhubog ng Panginoon para maging malakas ka, para in the future yung mas malaking problema mas malampasan mo or mas magawa mo, para mas maging matatag ka, ganun. So sa ikalawang application, na sabi ito, take giants as opportunities. So tayo ba meron ba tayong higante sa buhay? Meron ba tayong Goliath sa buhay? Meron ba tayong pagsubok sa buhay ngayon? So yun, kumbaga tingnan natin yun as opportunity. Tingnan natin yun as bilang oportunidad na matuto. Tingnan natin yun gawin natin yung oportunidad na mas maging malakas tayo, mas mahubog yung pagkatao natin, ganun. So sa ikatlong teaching, sabi, wait for God's promotion. So tayo hindi dapat tayo ang nagpro-promote sa sarili natin. Hindi dapat tayo ang nag-aangat sa sarili natin, kasi nga hintayin natin ang Panginoon. Huwag tayong maging masyadong maghangad agad ng mataas o maghangad agad ng pera or kayamanan, ganun, kasi nga may plano ang Diyos, may nakatakdang oras sa iyo, may nakatakdang oras sa pag-asenso mo, may nakatakdang oras sa pagiging malakas mo, so kumbaga ipaubaya natin yun sa Panginoon. Ipaubaya natin sa Panginoon kung kailan tayo magsha-shine, ganun. So yun lamang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Glory to God.